sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig ngayon sa inyong napakagandang programa sa YouTube. Masaya ako ngayon kasi nagkaroon ako ng oras para tapusin ang sulat ko na gusto kong i-share sa lahat ng mga subscribers mo. Tunay kong karanasan ang ibabahagi ko sa inyo. At aaminin ko sa inyo na may halo itong kababalaghan, kaya siguradong may ilan sa inyo ang hindi maniniwala sa ikukwento ko. Pero ayos lang sa akin kahit na hindi kayo maniwala. Ang mahalaga ay naka-move on na ako sa mga karanasang yon. Papa Dudut, ako po si Lenny, 36 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Santa Lucia, Quezon City. Isa akong registered nurse at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang private hospital sa E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Estudyante pa lamang ako ng nursing ay aware na ako sa mga kababalaghang nangyayari sa loob ng ospital. Yun kasi ang madalas na kwentuhan namin noon tuwing break time or vacant hour. Nung una ay hindi ako naniniwala sa mga kwentong katatakutan. Kasi simula pagkabata ay wala naman akong na-experience na creepy. Hindi nga ako nakakita o pinaramdaman ng multo. Pero Papa Dudut, lahat ng yon ay magbabago nang dumating ang panahon na kailangan kong mag-OJT at napadpad ako sa isang public hospital na hindi ko na sasabihin kung saan. Natatandaan ko pa, Papa Dudut. Bago kami mag-umpisa sa aming OJT ay nagpakilala muna kami sa isa't isa kahit talagang magkakakilala naman na kaming magkakaklase maliban nga sa aming magiging CI for that OJT. At nung siya naman, ang magpakilala, kami ay lubos na humanga sa dami ng kanyang narating at napagtagumpayan sa buhay. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapakilala ay napukaw ang aming imahinasyon at sabay na pagkaramdam ng takot nang siya ay nagkwento sa amin ang tungkol sa kanyang naging nakakatakot na karanasan sa ospital na papasukan namin. Ayon sa kanya, hindi raw siya nananakot at gusto lang daw niyang magbigay ng payo na maging alerto kami at maging maingat habang naroroon kami sa ospital. Samantala ay nagsimula ako ng walang nararamdamang kakaiba, as in parang normal na hospital lamang yon. Pero nagbago ito makalipas ang ilang linggo. At dahil nga OJT madalas, ay inaagahan ko na ang pag-duty dahil gusto kong magpa-impress sa mga magiging supervisor ko. At saka grade ko ang nakasalalay dito. Candidate pa naman ako for cum laude, kaya hindi talaga ako pwedeng sumablay noon. Anyway, gumising ako ng 2 a.m. para mag-asikaso and after that ay nagbiyahe na ako at dumating ako ng 5 a.m. Habang naglalakad ay napansin ko first time na ibang entrance ang napasukan ko. Pero tuloy pa rin ako kahit ramdam ko yung lamig ng hangin na parang yumayakap sa akin. Habang naglalakad, parang naliligaw na ako. May nakita akong CR at nang pagpasok na ako ay napansin ko yung weirdness ng positioning ng mirror at ng pintuan. Magkatapat lang pero super layo ng agwat. Alam mo yung nasa horror movie, parang ganon. Tapos ay sira pa yung kisame. Kaya tinis ko na lamang yon at nagpatuloy na lamang ako sa pag-ihi. Pero takot na ako noong mga oras na yon.
At nang matapos ako ay dali-dali akong umalis ng CR. Nakalimutan ko pa ngang maghugas ng kamay. Buti na lang at may baon akong alkohol kaya habang naglalakad ay hinugasan ko na lang ng alkohol ang mga kamay ko. Papadudot, tinuloy ko ang paglalakad para makapunta na ng room namin ng OR duty groups. Napadpad ako sa church ng ospital. First time kong mangilabot ng ganon kasi ang weird ng vibes ng church. Hindi ko pinansin, tuloy lamang ako sa paglalakad. Napansin ko na ang haba na ng nilalakad ko, then napadpad ako sa garden ng ospital. Isip ko ay malapit na ako but then nangilabot ako nang may nakita akong hita ng tao na nakasabit sa puno. Nakalaylay lang siya sa puno. Nasa isip ko ay normal lang kasi nasa ospital and baka malapit na ako sa operating room kasi nakakita ako ng ganon. Pero papadudot hindi ko alam kung nasa realidad pa ba ako noon. Nang makita kong biglang gumalaw yung hita na yon at yung mga daliri niya sa paa ay nakaturo na sa akin. Sobrang kaba ko ay napatakbo ako at hindi ko alam kung saan pupunta kasi super dilim pa rin. Nung makarating ako sa room namin ay hingal na hingal, then tinanong ako ng mga doctors and nurses. At ikinuwento ko sa kanila ang naranasan ko. Sabi nila ay meron daw talaga doon sa area na yon. At dahil hindi pa tapos ang OJT ko ay kailangan kong magtiis dahil mahabang panahon pa ang pag-e-stayan ko doon. Samantala papadudot matagal din bago ko nakalimutan ang experience ko na yon. Pero kumonsulta pa nga ako noon sa family friend naming psychiatrist para alamin kung ano nga bang nangyayari sa akin ang gabing yon. Ako kasi yung tipo ng tao na palagi naghahanap ng scientific explanation. Kaya nung sabihin sa akin ng psychiatrist na nakaka-experience lamang ako ng matinding pagod at madalas ay kulang ako sa tulog kaya nakakaranas ako ng hallucination. Yun ang paniniwalaan ko. So nagpatuloy lamang ako sa aking OJT sa public hospital na yon. Pero hindi ko akalain na muli ako makaka-experience ng kababalaghan doon. Isang araw ay inutusan ako ng CI ko na kumuha ng mga gamot sa stock room na nasa 4th floor. Nung ako ay nakatayo na habang inaantay ang pagbukas ng elevator ay nawala bigla ang aking antok nang nakita niya ang mga taong nakasuot ng pulang wristband. Isang matandang lalaki at babae. Pati na rin isang bata. Nasa may bandang pindutan sila at nakapila. Nauna ang matandang lalaki, yung matandang babae at yung bata. Ganyan ang pagkakasunod. Dahil ang ibig sabihin daw ng pasyente na may ganong kulay ng wristband ay declared as dead. Buti na lamang at hindi ako nakapasok sa loob ng elevator at mabilis kong napansin ang bagay na yon. Hindi ka ba papasok sa loob? Tanong sa akin noon ng matandang lalaki. Nanatili lamang akong nakatingin sa kanila at hindi kumikibo. Ano, sasabay ka ba sa amin? Tanong naman ng batang nasa likod ng matandang babae. Bakit kayo may suot na red wristband? Patay na ba kayo? Diretsang sabi ko. Ngumiti lang sa akin ang tatlo at kasabay noon ay ang pagtaas ng balahibo ko sa buong katawan. Hindi ako sasabay sa mga patay, sabi ko. Sa ngalan ng Diyos, umalis kayo dito. Dagdag ko pa habang nagtatapang-tapangan ako. Hindi nagtagal, papadudot, ay sumarado na ulit ng elevator habang ako naman ay napatakbo noon sa mga kasamahan ko. At ikinuwento ko sa kanila ang nangyari. Pati sa CI namin kaya nag-decide na lamang noon ng CI namin na iba na lang ang utusan niya sa 4th floor para kumuha ng stocks ng gamot. Kaya naman sa experience kong yon ay hindi na ako gumamit ng elevator sa ospital. Maliban na lamang kung meron akong kasama. Samantala fast forward at tapos din ang OJT ko at hindi nagtagal ay nakagraduate din ako ng nursing, cum laude. Tapos noon ay ilang buwan din akong nag-review para sa board exams. At sa awa ng Panginoon ay nakapasa naman ako sa board at naging isang certified registered nurse. Since new passer ako ng licensure exam at naisipan ng family ko na sa probinsya muna namin ako mag-practice ng profession habang nag-aantay ng ibang opportunity sa Manila.
Luckily nakapasok agad ako sa private hospital malapit sa bahay ng lola ko. Normal na doon ang magkaroon ng isang nurse sa gabi since sabi nga nila ay benign or chill lang madalas kapag gabi unlike sa umaga na very busy talaga. Pagkatapos ng training ko ay naisabak agad ako sa pagiging handle nurse. Nung una ay palagi akong nailalagay sa morning shift pero kalaunan ay naging night na. Wala namang masyadong nakakatakot na experience kasi madalas yung nurse on duty sa second and third floor palaging nagchichikahan after ng busy na oras. Pag busy ka halos wala ka nang maiisip na kung ano-ano. And then one day na ilipat ako sa morning. Sunod-sunod na morning kaya nagtataka ako bakit mas chill sa gabi. Sabi sa akin ay kulang daw ng nurse sa day shift dahil naka-indefinite leave yung isang naming nurse. Siya nga pala yung isa sa mga nag-train sa akin noong bago pa lamang ako. Samantala ay nagsimula ang kababalagan experience ko bilang isang registered nurse a month after akong ma-hired ng ospital. Isang araw ay na-admit yung pamangkin ng kapwa ko nurse then umuwi yung ka-work ko kasi kukuha siya ng gamit dahil siya ang magbabantay. Pinasuyo niya lang sa amin yung pamangkin niya at dahil nasa room naman yon kaya panatag naman kami. Then pagbalik nung ka-work ko ay nagtanong siya sa amin kung pinainom ba namin ng tubig yung pamangkin niya, which is not dahil hindi naman kadalasan ginagawa ng nurse yon. Tapos ay pinaturo niya sa pamangkin niya kung sino yung pumasok sa kwarto na nagpainom ng water sa kanya pero wala daw sa amin. Dahil matangkad daw na sobrang puti at mahabang buhok. Kinilabutan kaming lahat noon. Hindi nagtagal ay nakarinig na ako ng mga kwento mula sa mga pasyente namin tungkol sa isang nurse daw na nagra-rounds na naka-green scrub suit ng 3 AM at nag-regulate pa ng mga swero. Pero sure kaming hindi kami yon dahil una, bawal sa amin ang colored scrub suit. Ilang beses na itong naranasan ng mga pasyente kaya nagtanong na kami sa mga senior, yun pala ay may namatay dati na nurse due to vehicular accident. Then from night duty siya. And siya ay naka-green scrub suit that time. Sa kabilang banda isa pang gabi habang naka-duty ako ay may dumating na visitor noong gabi sa third floor. Ang protocol kasi ay susulat sa logbook sa entrance at sa nurses station bago makapasok sa room ng pasyente pag gabi na. Nung tumunog na ang elevator ay tumayo ako para entertain si visitor kasi may tinatanong na pasyente. At dahil magalang at mukhang mabait si visitor ay pinayagan ko siya na isulat niya yung name sa logbook at saka tinuro ko kay visitor ang room ni patient. Ilang oras nang nakalipas hindi pa rin lumalabas si visitor hanggang sa nagtaka na ako at nag-isip na baka mapagalitan ako dahil bawal magtagal ang visitor lalo sa gabi at alanganing oras. Pero nawala din sa isipan ko yon dahil malapit nang matapos ang shift ko at mag-i-endorse na ako. Pagkalipas ng ilang araw biglang pumasok sa isipan ko yung visitor sa pasyente ko at nabanggit ko yon sa kapalitang nurse noon. Tinanong ko kung may napansin ba siyang lumabas sa room ni patient at biglang tanggi naman kaagad ang kapalitang nurse. Wala naman akong napapansin na bisita kasi buong shift ko mag-isa lang si patient doon. Maliban sa usual na bantay niya. Siniguro ko na may bisita siyang nireceive noong gabing yon pero wala talagang ma-confirm yung isang kasamahan namin. Dinescribe ko pa nga ang itsura ng bisita. Babaeng may edad na din, halos puti na ang buhok at tamtaman ng katawan. Nakaputing blouse at itim na mahabang palda. Wala pa ding maalala yung isang nurse. Hanggang sa nakaramdam na ako ng takot noon. Nag-request kaming i-review ang CCTV at doon na nga sila nagulantang sa nakita naming lahat. Sa CCTV footage nakita naming bumukas ang elevator at tumayo ako. Nagsasalita ako pero walang kausap. Nakita ko din na inabot ko yung logbook at inaantay matapos magsulat. At saka itinuro ang lugar kung saan nakaroom si pasyente. Umiyak na ako noon at hindi makapaniwala sa nakita ko. Hindi pa nagtatapos doon ang nakakatakot na experience ko dahil noong chinek namin yung logbook ay totoong may name nga at time ng bisita ang nakasulat. Saktong 12:01
ng madaling araw at ang name ng bisita ay ang namatay na nanay ng pasyente. By the way, matagal nang patay yung nanay ng pasyente kasi based sa charge, deceased na at doon din nila nakita ang full name ng mother. Nilagnat ako noon ng ilang araw at pagpasok ko ulit sa ospital na pinapasukan ko ay nagdadala na ako ng rosaryo at pocket-sized Bible at yung blue na New Testament Bible na pinamimigay ng libre noon sa mga eskwelahan. Anyway, bago ko pumasok at mag-duty ay pumupunta muna ako sa simbahan para magdasal. Umaasa na hindi na ako makakaranas pa ng mga kababalaghan sa ospital. Samantala nang makadalawang taon na ako sa pagiging nurse, ay nagpasya naman akong maging clinical instructor sa ibang ospital. Sa pagtuturo lang naman kasi may pera at that time. Yung panahon kasi na yan ay uso pa ang volunteerism. Yung tipo magvo-volunteer ka tapos magbabayad ka pa sa ospital para magka-experience ka. Meron namang nursing school na tumatanggap ng mga nurses na gustong magturo kahit na hindi graduate ng masteral for as long as may unit ka or ongoing. So since ako ang pinakabatang instructor, ako ang taga-relieve sa mga senior clinical instructor na ayaw mag-duty ng night shift. Lalo pa at ang hospital affiliation ay yung mga district hospital na nasa liblib na lugar or complex ang hawak ko. Pero since district hospital lang siya at night shift kami 11 PM to 7 AM ang duty namin. Nagle-lecture lamang ako up to 2 AM. Tapos antay na lang kami kung magkakaroon ng emergency case. Dalawa kaming CI para kung magsabay man na may OR at DR ay may mag-a-assist sa mga estudyante. May nag-iisang karinderya sa bakuran ng hospital at isang burger machine sa labas ng hospital na balot ng plastic cover kahit na hindi pa uso ang COVID. Ito ay dahil sa sobrang alikabok at sa rough road pa ang kalsada. Kapag day shift naman may naliligaw na magfi-fishball na nakatrike at yun lang talaga ang mabibilhan mo. Hinahayaan ko na lang silang mag-break o matulog na lang sa mga oras na natitira. Pero mahigpit na bilin ko sa kanila na magsuot ng scrub suit para kung may case man, di na sila nagmamadali sa pagbibihis. Nauna na ako natulog since nadidinig ko naman sila na nasa vicinity ng complex. Naglatag lang kami ng mattress, 2 latag, isa para sa aming mga babae at sa kabila sa mga lalaki naman. Naalimpungatan ako bandang 3:00 ng umaga kasi ang isang paa ng estudyante nakadagan sa mga binti ko at halos hindi ako makagalaw. Ang isa naman ay nakagit-git na maigi sa akin. In short ay nakasandwich ako sa kanila. 4 silang nakahiga, 3 sa isa kong side at isa sa other side. Gusto ko silang sitahin dahil natutulog sila ng suot ng bestida nilang white uniform instead na scrub suit. Pero nawala na sa isipan ko dahil sa antok. May kalakihan yung nakadagan sa akin kaya pinilit kong gisingin at nagtanong pa ako kung nasaan ang iba. Inalis naman niya yung mga paa niya pero hindi sumagot. Halos nakatalikod silang lahat sa akin. Pero inassume ko na yung nakadantay ang paa sa akin ay yung chubby kong estudyante na si Fatima. Since inalis naman na niya ang nakadagan niyang binti ay bumalik na ulit ako sa pagkakatulog. Nagising ako ulit around 5 AM para gisingin silang lahat para magligpit na at mag-ready pa uwi. Nakita ko yung kosay ko na si Sir Bern na tulog pa. Kaya naman ginising ko na din siya para makapag-ayos at makauwi na. Napansin ko din na yung 4 na estudyante ko na nakasama ko na naunang natulog naka-scrub suit na. Sa loob-loob ko nakuha pa nilang magpalit ng scrubs. Noong nasa school bus na kami ay masaya nilang pinag-uusapan na nagtataguan sila sa labas ng ospital kasama si Sir Bern. Sumabat ako na bakit yung 4 ay maagang natulog at sabi ko pa ay halos mapitpit ako sa pagkakapalaman at pagkakadantay ni Fatima sa akin. Nagkatinginan silang lahat. Tapos sinabi ni Fatima na ma'am wala po talaga kayong kasama noong natutulog kayo. Halos 4:30 na po kami bumalik. Hindi naman ako naniniwala. Sabi ko naka-uniform pa nga silang 4. Sumagot siya na alam naman daw nila na bawal matulog ng hindi naka-scrub suit. At number 1 rule yung readiness if ever na magkaroon ng emergency case. Sabi ko na lang na wag nila akong i-prank at hindi nakakatuwa. Tumahimik na silang lahat hanggang sa makabalik kami ng school.
Lunchtime may academic lecture naman akong magkasama ulit kami ni Sir Bern. Na-mention ko ulit yung incident kanina. Ito lang ang sinabi at pinanindigan niya. Ma'am Lenny, wala ka talagang kasama at wala kang katabi. Sabay-sabay kaming pumasok ng mga students after ng tagu-taguan. Nag-iisa ka talaga hanggang sa makabalik kami. Pero huwag kang mag-alala. Yung 4 na student na sinasabi mo kahit yon, mga staff or OR na encounter sila. At sabi pa ni Sir Bern, hindi daw yun ang first time na magpakita yung 4. Papadudot kinilabutan ako ng sobra pagkaraan kong marinig yon. Simula noon ay sinigurado ko ng kapag matutulog ako sa ospital na yon ay may totoong tao akong kasama. Sa totoo lang ay marami pa akong mga karanasang gustong ikwento sa inyo. Pero siguro sa susunod na lang yon. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako sa aking propesyon. Kung itatanong nyo naman sa akin kung sanay na ako ay yes, sanay na ako. Tinanggap ko na ang katotohanan na bahagi ng trabaho namin ang maka-experience ng kababalaghan since alam naman natin na sa ospital marami ang namamatay. Kaya marami ang kaluluwang pag-alagala at kung may unamang makakaramdam, kami mga nurse at doctor on duty yon. Papadudod sana ay maitampok ninyo ang kwento ko na alam kong maraming nurses ang makakarelate. At sa mga magbabalak pa lang na mag-nurse, kailangan nyo ng talino at lakas ng loob para makasurvive kayo sa trabahong ito. Mahirap maging nurse dahil nakasalalay din sa amin ang buhay ng aming mga pasyente. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Lenny. Maraming salamat Lenny sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Saludo kami sa mga butihing doktor at nurses na inaalay ang kanilang buhay para lamang mailigtas ang kanilang mga pasyente. Hindi talaga maiiwasan ang mga kababalaghan sa loob ng ospital. Lalo pat marami ang namamatay araw-araw at karamihan sa kanila sa ospital inaabutan ng kamatayan. Kaya kapag papasok kayo sa ospital para magpa-admit o mag-duty ay huwag kalimutang magdasal muna sa Panginoon. Maging matapang at maging alerto sa lahat ng oras at huwag na huwag nyo ring kakalimutang mag-ingat habang nasa loob. Tandaan natin na hindi biro maging doktor or nurse dahil sila ang inaasahan nating magsasalba sa atin mula sa sakit o aksidente. Sila ang magdurugtong ng ating buhay pagkatapos ng isang trahedya. Kaya nararapat lamang na ibigay natin sa kanila ang nararapat na paggalang at paghanga. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa mga nakakatakot na kwento araw-araw. Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Ang mga link po niyan ay makikita sa homepage ng channel na ito at sana po ay makapag-subscribe na rin po kayo at makapakinig at makapanood sa mga bagong vlogs namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.